Macau, Hong Kong Guangdong only, Hong Kong Shenzhen, and 5 in 1 Hong Kong. So ito po yung sinasabi ko, pag pumapasok po sila, sa Hong Kong po, wala po. Same. From Manila to Hong Kong, Manila to Macau, wala pong visa yan. Pero pag pumasok po sila dun sa province of China, dun po sila dadalhin sa border ng Macau. So it will just took them the bridge po, yung new bridge, yung po yung kanyang hindi matapas. So, hindi po natin ginagamit yung ferry ngayon. Ang ginagamit po namin ay bus. And then you can experience going to the, I think, 15 to 30 minutes. Ito po, mas makikita po nila yung view ng bagong bridge. So, ito na po yung ginagamit natin. And then they will go to the Macau border. So, dun po yan laging, usually po ang aming departure ay from Manila to Macau and then, I mean Hong Kong and then go to the border of, yun po, entering the province of China. For this one, same, but our Hong Kong Shenzhen is the most saleable po since 199 lang po siya. I think you have to check also the availability for Hong Kong Guangdong. So this one we put already the price and then the available dates, August, September, and I think the available na po is November for some dates. So, kasi po sobrang mura po niya. 199, 249, 298. For the 298 po, bakit po? Some of the dates po are holiday. So, medyo mas mataas lang po ng konti. But same po commission. So, we put already this one. Usually po, we already put in the inclusion yung mga tip. Kung ilan pong araw yung pasahero na pupunta po sa country, yun din po yung babayaran niya, 5 USD per day. So, lagi po yan. There are some clarifications po na sometimes you encounter, may mga pasahero po nagtatanong, we already gave po the tip, di ba? 5 USD. Pero pag tinanong niyo po sa kanila, minsan po mga sabi, di ba, did you receive the tip? Our tip po is given to the company, our partner, for their salary po. And nagbabayad po kami sa kanila, dinadagdagan po namin yun. Kasama na po yun. Kasi medyo po nakakalito po yung tipping po na compulsory na kailangan nyo pong bayaran sa amin. Kasi po, pinapagbayad po namin yun sa salary nila. And after po ng tour, if ever po nagustuhan nyo po yung service, you can personally give for some, or you can also not give. Hindi po siya pipilitin, hindi rin po kayo pipilitin manghingi ng tip. Kung nagustuhan nyo po ng service ng aming mga tour guide, then you can give po by yourself po. Para lang po clear po tayo dun sa tipping. Pwede rin po kayong hindi magbigay, pwede rin po kayong magbigay. Lalo na po sa driver natin. Okay.